Ito, pakita ko ulit. Ito yung mukha nung nagpapakilalang US military, retired daw dyan sa intelligence ng military ng US. Yan po yung nagsasabi na ang Pilipinas ay hindi kaibigan ng Amerika. Ang Pilipinas ay hindi naman tutulungan ng Amerika, parang ganon. O ang China daw ang mananalo. Ang Pilipino ay ginagamit lang ng Estados Unidos. Siya po may sabi nito. Kaya ako pinapakita sa inyo para tandaan nyo. At gamit na gamit yan ng mga DDS vlogger o anti-Marcos vlogger. Ginamit din yan ng SMNI. Parang tuwan-tuwa pa nga sila. Dahil merong retiradong Amerikano na sundalo na nagsasabing ginagamit lang ng Amerika ang Pilipinas tungkol sa West Philippines, tungkol sa China. At wala daw magagawa. Mananalo daw ang China kung sakali. So parang anti-America o anti-Pilipino ang dating nito. Kaya ginamit ng mga DDS vlogger at ng SMNI na kilalang nakakabingi ang katahimikan sa isyu ng West Philippine Sea. Na parang ang dating nila, parang ang dating ay pro-China pa sila. So ginamit nila yan para takutin ng mga Pilipino dahil sinasabi ng Amerikanong yan, tayo ay hindi kaibigan ng Amerika. Di ba ginamit ko na sa isang video yan? Kaya ko lang dinidiscuss ngayon kasi lumabas yung record. Nako, yan pala'y convicted dun sa mga kasong di umano ay sexual scandal. May kaugnayan sa sexual issue, panghaharas ba sa babae, ganun ba? Naloko na. Kaya pala ginamit ng SMNI. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Bakit pagka involved sa sexual abuse, sexual harassment, pinagtatanggol ninyo? Ay itong Amerikanong ito, di umano, ay merong kinasasangkutan na sexual issue. At mukhang marami siyang sinasabi tungkol sa mundo na hindi mo malaman kung totoo o hindi. Pero ginamit ito ng mga anti-Marcos na propaganda, naglabasan sa kanilang mga social media account para takutin ang Pilipino, para siraan ang ating gobyerno. Ayun naman pala durog na durog ang kredibilidad. Hindi naman pala dapat paniwalaan dahil may mga record na hindi maganda. Tsaka paano mawawala sa militarya kung magaling? Di ba? Isamantalang ang sabi ng Amerika, kasintigas ng bakal ang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Meron tayong Mutual Defense Treaty pero ayaw nilang pakinggan yun. At pinapakinggan nila yung naninira sa Pilipinas at pumapabor sa China. Kasi ang dating na Amerikanong yan, pabor sa China, ay paliwanag Hindi daw mananalo ang Amerika sa China. Hindi rin mananalo ang Pilipinas, ginagamit lang tayo. Nakita mo? Masyadong negative. Kaya nga sabi ko doon sa isang video ko, kung may pasaway na Pilipino, meron din pala pasaway na Amerikano. Ang problema, ginamit ng mga Pilipinong pro-China, ginamit ng mga Pilipinong laban sa ating gobyernong Marcos, Pangulong Marcos, para takutin tayo. Kaya huwag kayong palinlang. Ito sinasabi kong totoo. Manindigan ng mga Pilipino para sa West Philippine Sea at tulungan natin si Pangulong Marcos. Ayan po. Iwas kayo, maging maingat kayo sa mga propaganda ng mga taong walang prinsipyo. Okay? Sunod na pag-usapan natin ito. Naku, talagang lumalala yung dun sa West Philippine Sea. Kumpirmado po na yun nga, isang sundalo natin naputulan ng galamay. Tayo yung binangga, hinaras naman ng China pero pinapalabas tayo ng haras. At yung report na hindi ho kinukonfirm, hindi pa rin dinideny ng military na may mga baril tayo na nakuha ng Chinese Coast Guard. At yung sasakyang pandagat ng mga resupply natin sa BRP Sierra Madre ay binutas pa raw, sinira pa raw po ng Chinese Coast Guard. So grabe po yung harassment na ating inaabot na pinakamatindi dito. So hinihintay pa rin po natin mga kaibigan ang official na paliwanag ng military at ng Coast Guard kung ano talaga nangyari. Ngayon pong araw na ito, kung di ako nakakamali, o ngayong linggong ito, ay magpupunta po mismo si General Romeo Browner, ang Chief of Staff ng AFP, para nga alamin ang totoong kalagayan ng mga sundalong nasaktan. Kasi maliban sa naputulan ng daliri, may mga nasaktan po tayo mga sundalo. At aalamin din. Kasi kung totoo na talagang ibig sabihin, kung ilang baril o armas o anumang gamit ng ating mga sundalo ang kinuha ng China, Chinese Coast Guard, ibang level yan. At hindi lang Chinese Coast Guard ang mga barko ngayon sa West Philippine Sea. Yun pong PLA, Warship, People's Liberation Army, na panggera ng Navy nila ay nandyan po.
sa West Philippine Sea. Patuloy na hinaharas. Hindi ko alam kung ito na yung implementation ng kanilang trespassing policy na maghuhuli ng mga dayuhan. Aabangan po natin. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ito po yung aking interpretation at pananaw, opinion dito po sa takbo ng Duterte Camp. At sa tingin ko po, dahil ilang buwan na lang, filing na ng Certificate of Candidacy for Senador. Sa Mayo 2025 ang ating eleksyon. At sa kasalukuyan pong sitwasyon na lumiliit na yung taga-suporta ng mga Duterte tungkol sa kailang panawagan na umalis si Marcos, si Pangulong Marcos, mag-resign si Pangulong Marcos o kailang pabagsakin ng ating gobyerno, paliit ng paliit. Kaya yan ay may epekto sa kanilang mga kandidato. At ako naniniwala sa aking opinion, tagilid ang mga kandidato ng mga Duterte o ng mga DDS candidate dito sa darating na eleksyon dahil galit na yung taong bayan sa kanila. Sawang-sawa na ang mga Pilipino sa kanilang paninira at personal na pag-atake kay Pangulong Marcos at sa First Family. Wala silang nakitang positibo sa loob ng halos 2 taon na pagdating ng June 30 ang ating gobyerno. Puro negative. Kaya nga galit na ang tao, ayaw na sa kanila at definitely yung galit ng mga tao sa mga Duterte at iba pang mga kaalyado nilang sobrang naninira kay Pangulong Marcos, igagantiyan sa araw ng eleksyon. Huwag at hindi iboboto ang kanilang mga kandidato. Tandaan nyo ang sinasabi ko at ako nagsasabi na rin, huwag nating iboto, huwag nyong suportahan sa susunod na eleksyon ang mga kaalyado nila dahil lalakas pa sila at magpapatuloy lang ang kanilang paninira at kanilahong hindi pang sag-ayon sa kasalukuyang gobyerno. Itong paghina ng kanilang mga rally, ng kanilang crowd, mga member na lang ni Kibuloy nagpupunta dyan. Alam naman natin kung bakit nagpupunta yung mga member ni Kibuloy. Kasi siya ay pinaghahanap ng batas. Ayaw niyang tanggapin na siya ay wanted na dahil sa mga warrant of arrest na ini-issue ng mga korte at ng ating Senado tungkol sa mga paglabag sa mga yung child abuse at yung human qualified trafficking. So, court order yan. Kaya, expected natin na ang mga rally ng mga Duterte, ang nasa crowd niyan, ang mga audience niyan, ay mga member ni Kibuloy. Dahil yun ang issue nila. Hindi politika. Kung hindi, yung ipagtanggol si Kibuloy. At higit sa lahat, gusto nila ng palitan ang ating administrasyon nang wala sa lugar. So, maging maingat po tayo. Ang Mike Abe Opinions, aking channel at yung MA Pinoy TV ay magbabantay sa mga galawan. Kaya huwag kayong makalimot sa darating na eleksyon, maging matalino tayo. Huwag kayong palinlang, huwag kayong paggamit sa mga taong pag naupo, ngayon pa lang nandyan na. Pag nanatili sila dyan at may bagong pangalan na galing sa kailang hanay, ay magiging oposisyon lang sila at babatikos lang sa gobyerno. Magiging kawawa lang ho si Pangulong Marcos. Kailangan ang ating suportahan yung tutulong kay Pangulong Marcos, tutulong sa pagpapaunlad ng bansa, hindi yung nanggugulo or manggugulo dahil sa kailang political interest lang.